ah, permanent disability pension sana. So hindi siya in-approve ng GSIS. Why? Kasi ang nakalagay dun sa kanyang sinubmit sa GSIS is marami pa siyang leave credit. So dapat pala ganun, hindi muna siya nag-resign, ginamit niya muna yung kanyang mga leave. So kaya hindi siya in-approve doon sa ano ba yun, temporary, permanent disability. So yun, uh, permanent disability. So hindi siya na-approve sa pension na yun. Kasi why? Ang dami niyang leave credit. So syempre hindi naman niya alam na gano'n. So kasi pinag-resign siya after 2 days ng operation niya. So yun dapat gamitin yung leave credit. Kung halimbawa may emergency ka na nangyari or ano. So yun naman magagamit yun hanggat meron kang leave credit. So ikaw magbabakasyon or magsisick leave na with pay. So yung kasing nangyari doon sa teacher, parang pinag-resign siya, and then, yun, binayaran sa kanya yung leave credit niya. Unlike kung ano siya, hindi siya nag-resign, meron pa siyang sweldo, meron pa siyang uh, allowance. So, yun ang natin, guys. So, dapat ganun, guys. Maging aware tayo, lalo na sa ating mga retirement. So, yun, isang magandang buhay po sa ating lahat. So, yan, napaka-busy natin. So, kaya tayo ay magsa-silent LS. So, salamat sa mga sumilip dyan, guys. So, thank you, thank you. So, yun, isang magandang buhay po sa ating lahat. So, yun, kaya nga, pag ikaw ay magre-retired na, dapat aware yung mo, guys, yung maging aware ka na. So ako kasi marami akong leave kasi hindi nga po ako pala nang una hindi ako pala absent, ah, kasi kaya pa naman ng katawan ko, guys. And then yan, napaka-thankful ko kasi healthy tayo kahit paano, hindi tayo ang kasi during COVID naman, nagka-COVID ako, guys, pero hindi po yung binawas sa leave, hindi po binawas sa ating leave yun, yung ating nung nagka-COVID po ako. So, hindi binawas yun. So, mga 1 month yata akong wala nun, guys. So, um, marami tayong leave, credit, sick leave, and vacation leave. Kasi hindi ko po siya nagagamit. Talagang kinukuha ko lang yung mandatory vacation leave. So, 5 days yun. So, every year, 5 days lang. So, minsan dinudugtungan ko lang ng mga off yun para maging 10 days ako na magbabakasyon. So, nagpapaubaya na ako dun sa mga kasama ko na mga taga-probinsya na kailangang umuwi ng May or June. So, yung mga nagbabakasyon sila. So, inaano ko na kasi dito lang naman ako sa Manila. So, yun ang ko. So, nung parang nasa 200 plus, magto 200 plus na yung vacation ko, yung plus sick leave ko pa nasa kulang 200 na rin. Noon pa, nung ano pa yun, siguro mga 2 years ago pa yun. So, hindi pa, until now, hindi pa kami nagpabilang ng mga kaming mga kasama ko. So, sana nga mapabilang kung ilan na yung present ko na vacation leave at saka yung ating sick leave. So, napaka-importante nun na dapat alam natin yun. At yun nga yung nangyari doon sa teacher kasi parang nung nag-file siya ng permanent disability or parang gano'n yung disability sa GSIS, hindi siya na-approve kasi marami pa siyang leave credit. So, dapat ako naintindihan ko kasi yung nung pinanonood ko. So, nung una kasi parang ang nung GSIS hindi siguro napailiwanag ng maayos dun sa teacher. So, dapat ginamit niya muna yung kanyang sick leave. Kasi ang nangyari, parang binayaran siguro sa kanya nung school nila yung mga leave credit niya. Pero mas maganda kung may mga sumasahod siya monthly, inubos niya muna yung kanyang leave credit kasi may pa siya, kumbaga may mga allowance pa siya na makukuha. So, then, tsaka siya nag-file sana ng nung naubos na yung leave niya, tsaka siya ng resignation. So, ang nangyari doon, inano naman ng GSIS yung utang niya. So, parang nasa 300,000 plus yung utang niya. Parang na lang ng 5,000. So, wala yatang siya na lump sum, parang ganun. Wala siyang na lump sum doon sa GSIS. So, ang nangyari is, guys, nabayaran yung ako kasi may console loan, meron din po akong loan sa GSIS, yung console loan. So lahat ng government employee, alam po yan. So yun, may console loan din po ako. So nangyari, yung 350,000 niya, nasa 5,000 na lang po yung yung